Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jericho Tundake, shoutout kay Justin's Video. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Peihu, Peikun. Nang marinig ang dalawang pangalang ito, halatang natigilan si Pei Shiyuan ng ilang segundo. Bilang isang miyembro ng pamilyang Tao, si Peiho, ang magiging bituin ng pamilyang Tao at ang magiging helmsman, paanong hindi niya malalaman? Para naman kay Peikun, ito ay isang sikat na elder-level soul task ng pamilya Tao. Isa siya sa kanyang pinaka-iginagalang na nakatatandang kapatid. This guy. Masasabi ba nila ang mga pangalan nila? Kilala mo ba sila? Si Pei Shiyuan ay malamig na tumingin sa Aaron at hindi maiwasang magtaka. Ngumiti si Aaron at tumango, hindi ko alam. Minsan na akong nakilala. Mas maganda ang alaala ko at halos hindi ko na matandaan ang kanilang mga pangalan. Dapat ay labis silang humanga sa Aaron. Ang dalawang kalakal na iyon ay binugbog mag-isa. Ayokong kalimutan sila sa buhay ko. Nang marinig ito ay naging isa pang posibilidad sa pandinig ni Pei Shiyuan. Malamig niyang disdain na ngumiti. Ang mabahong kalokohang ratio na ito ay akala niya ay matagal na niyang kilala sina Peiho at Peikun, ngunit nagyayabang lang siya. One-sided relationship lang iyon, ibig sabihin, aminado siyang hindi niya kilala si Peiho at Peikun. Dahil dito, gusto ko pa ring sadyang guluhin ang publiko at sabihing hanga sila sa kanya. Sa tingin ko siya ang pinakamalakas na duo ng pamilya Tao. Ito ay sikat, narinig ko na ang mga pangalan nila. Maraming nakakakilala sa kanila, pero hindi kanila kilala. Ano ang gamit? Kilala ko ang tunay na Diyos. Ilabas sina Peiho at Peikun para takutin ang iyong sarili. Muntik na akong maloko sa kalokohang ratio na ito. Ito ay fucking totoo. Sa pag-iisip nito, hinamak ni Pei Shiyuan na ngumiti. Gusto mo ba silang paalisin para linlangin ako? Mabahong bata, binabalaan kita, kung alam mo ang kanilang mga pangalan, dapat mo ring malaman ang lakas ng terorista ng ating pamilya Tao. Kung matalino ka, mahuhuli ka. Siguro magiging masaya ako at least iligtas ka sa masayang kamatayan. Kung hindi mo kaya, pupunta ako. Nang makita ang produktong ito, pagkatapos marinig ang kanyang mga pahayag, hindi lamang niya alam kung ano ang pag-urong sa harap ng mga paghihirap, ngunit bigla ding napunta sa espiritu. Malinaw, alam ni Han Sansan na ang hanggal na ito ay dapat na isang kahanga-hangang circuit ng utak, at naunawaan ito sa ibang kahulugan. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Masasabi pa nga na karaniwan na ito. Kung tutuusin, hindi kakaunti ang mga ganoong tao. Isa lang ang paraan para harapin ang mga ganyang tao. Iyon ay ang ipaalam sa kanila kung ano ang sakit. Bumagsak ang mga salita, biglang gumalaw si Aaron sa kanyang kamay at direktang sinuntok si Pei Shiyuan. Matagal nang nakabantay si Pei Shiyuan. He smiled coldly, why? I saw through it at nagalit. Pagkatapos nito, biglang itinaas ni Pei Shiyuan ang kanyang itim na enerhiya sa kanyang kamay, biglang nagtipon gamit ang natitirang bahagi ng kanyang kaliwang kamay, at direktang inatake muli ang Aaron. Darating pa rin. Bahagyang kumunat ang noo ni Aaron na parang may mali. Makatuwirang sabihin na ang taong ito ay nagdusa lamang mula sa isang mahirap na pakikipaglaban sa kanyang sarili. Paano pa niya pipiliin na ipaglaban ang sarili niya? Kahit na ang ulo ng taong ito ay talagang mahirap gamitin at ang kanyang noo ay talagang sapat na sapat, ito ay ganap na imposibleng makalimutan ang lahat ng mga pagkalugi na kanyang kinain ng mabilis. Mahirap ba? Kuya Aaron, ingat ka sa likod mo. Bigla, nang mapansin ni Aaron na may mali, umalangaw din sa mga ulap sa likuran niya ang agarang sigaw ni Zia Wei. Nang marinig ang tandang sa mga ulap, sunod-sunod na nagulat sina Pei Shiyuan at Aaron.
Ang una ay natural na nagulat na may mga tao sa ulap at mga babae pa. Rin, habang ang huli ay natural na nagulat na sila ay bumalik sa kanilang mga mata na may tunog at nakita na ang 8 pag-atake ng Dharma ay maaaring umatake gaya ng nakatakda. Shit, si Aaron ay bamulong at nakipag-usap sa bastard ng napakatagal. Walang kamalay-malay na sumunod na pala ang 8 tao. Hindi nakakagulat na ang taong ito ay nangahas na patuloy na patigasin ang sarili pagkatapos ng kabiguan. Kinuha na lang pala niya ang sarili bilang pain at umatake kasama ang 8 tao sa likod niya. Bahagyang lumingon ang kilay ni Aaron. Sa oras na ito, itinoon niya ang kanyang mga mata sa lalaking nakaitim na patuloy na tumatalon patungo sa kanyang sarili sa kalawakan sa harap ng grupo ng mga taong nakaitim. Intuit ayon ay nagsasabi sa Aaron na ang taong iyon ay marahil ang tunay na mahirap na kalaban. Kapag nahuli na ng taong iyon, ang pagsalakay at pagtakas ng Aaron ay magiging ganap na kabiguan. Bumalik sa kanyang mga mata, tiningnan niya ang 8 mabangis na pag-atake. Kinagat ni Aaron ang kanyang ngipin at mabilis na umiikot ang kanyang utak. Ano ang dapat niyang gawin? Walang oras. Sa pag-iisip nito, biglang lumitaw ang malamig na liwanag sa mga mata ni Aaron, na ikinatakot ni Pei Shiyuan. Sa paglipat ng Aaron, ang kanyang mapagmataas na mga mata ay puno ng takot. At ang gumagalaw na figure ng Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Si Pei Shiyuan ay puno ng 7 salitang ito sa oras na ito. Nakagawa siya ng isang kakilakilabot na pagtuklas. Sa oras na ito, nang malaman niyang direktang napaliligiran siya ng 8 dharmas, hindi lang inisip ng Aaron kung paano lutisin ang panganib, o ipagtanggol o takasan, ngunit sa kabilang banda, ang isang suntok sa katawan ay direktang sumasabog, tulad lang ngayon, at kailangan mong labanan ng husto ang iyong sarili. Baliw ba ang lalaking ito? May sakit ba siya? Alam ba niya kung ano ang kahihinatnan nito? Galit siyang napag-alitan sa kanyang puso, ngunit kailangang aminin ni Pei Shiyuan na siya ay nagpayo. You dead bitch, alam mo bang hindi mo ako matatalo at gusto mo lang akong hilahin sa likod ko? Nasira ang sigla ni Pei Shi sa pamamagitan ng pagsaway, ngunit hindi siya natakot. Sa sariling lakas, kahit natalo lang siya, hindi ibig sabihin na may gap siya sa kanya. May pagka-careless talaga siya ngayon. Ngayon siya ay puno ng lakas, bakit siya matatakot sa kanya? Bukod dito, mayroong 8 pag-atake sa likod niya. Kahit na magpumilit lang siya ng ilang segundo, tuluyan na niyang hinayaan siyang pumunta sa kanluran. Well, kung nawalan ako ng pera sa iyo, kailangan kong bawiin ang lahat. Pagkatapos nito, galit na sumigaw si Pei Shiyuan, at ang kapangyarihan ng kamao ng kanyang kaliwang kamay ay biglang itinulak sa sukdulan. Maging ang estilo ng kanyang kamao ay direktang nagpahid ng malakas na apoy sa hangin sa oras na ito. Malamig na ngumiti si Aaron at nagpatuloy sa paghampas. Takot ba ako sayo? Doon, sumigaw din ng malakas si Pei Shiyuan. Boom! Muling nagsalpukan ang 2 kamao at sumabog ng 2 malalaking puwersa. Sa isang maikling panahon, pumutok ang apoy sa pagitan ng 2 kamao at ang enerhiya ay gumagalaw ng husto. Sa oras na ito, ang 8 enerhiya ng Dharma ay palapit ng palapit sa likod ni Aaron na. Brush! Isang nagniningas na pulang ilaw at asol na lilang liwanag ang biglang lumipad palabas sa katawan ni Aaron na parang 2 ligaw na dragon. Ang bawat isa ay pumailan lang sa hangin, at lumingon at sumugod sa 8 umaataking tao. Tapos, paano si Kuya Aaron? Nakita ni Zia Wei ang counterattack ni Aaron at nasilaw at nangingibabaw. Ngunit mayroon ding nakababahala na katotohanan na sa kanyang huling pagkakataon na lumaban, tuluyan na siyang nawalan ng pagkakataon na maiwasan ang 8 pag-ataking ito. Ngunit bigla, sa oras na ito, biglang naramdaman ni Zia Wei at ng kanyang 3 tao na walang laman ang kanilang mga paa. Ang buong tao ay ganap na nawala ang kanilang sentro ng grabidad at direktang nahulog sa hangin. Sa kabutihang palad, ang Pangolin at Zia Wei ay nagmuni-muni sa oras. Sa pagmamadali, diretso nilang pinatayo ang matanda at atubiling pinatatag ang kanilang katawan. Kasabay nito, nakita na lamang nila si Fang na hawak ang kanilang puting ulap, na naging streamer na at lumipad patungo sa Aaron. Nang sabay-sabay na umabot ang 8 dharma sa likod ng Aaron, bumukas din ito. Ang mundong anti-Buddha ay biglang pumasok sa isang maliwanag na araw,
At ang puting liwanag ay sinaksak pa ang mga mata ng mga tao. 3,000 magkakapatid. Malakas na sigaw ni Zia Wei. Sa likod nila, 8 tao pa nga ang nakalimutang labanan ang Skyfire at Moonwheel na lumabas noon, at tiningnang mabuti ang gitna ng pagsabog. Sa di kalayuan, tumigil din ang itim na hukbo at tumangala. Ang espesyal na sugo sa itim ay bahagyang siling sa hangin. Sa pagkakataong ito, marahan din siyang tumingin dito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo, ngunit nakita niya na ang lupa ay nanginginig at mabagal na nanginginig dahil sa paputok na daloy ng hangin sa pagitan ng hangin. Ang ganitong pambobomba ay hindi Mabangis, sa ilalim ng gayong apoy, maaari pa ba nating tapusin ang itlog? Itinaas niya ang kanyang ulo sa kasiyahan at ngumiti. Sa oras na ito, si Pei Shiyuan, na nasa gitna ng pagsabog, bagaman ang kanyang kamao ay bumangga sa Aaron, halos mabulag siya sa puting liwanag ng pagsabog, ngunit hindi niya ibinaling ang kanyang ulo. Pagkatapos ng kaunting adaptasyon, ang mga mata ng lalaking ito ay puno ng dugo at walang kapantay na pagnanasa. Sigurado, sa paghaharap na ito, hindi siya nagpatalo. Siya ay kasing husay ng Aaron, ngunit ito ay medyo mababaw. Sa totoo lang, ang mga paninda ni Aaron ay direktang tinamaan ng kanyang 8 tauhan. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya upang makipagkumpetensya sa kanyang sarili? Halos tulad ng inaasahan, kailangan lang niyang magsikap ng kaunting puwersa, at ang taong ito ay direktang lilipad, at ang kanyang prestihiyo at kasikatan ay maaabot ang rurok sa oras na iyon. Sa pag-iisip nito, malamig siyang ngumiti, dahan-daang tumingin sa likod at tumingin sa Aaron. Sa sandaling ibinaling niya ang kanyang ulo. Ang ngiti ni Pei Shiyuan ay diretsyong tumigas sa kanyang mukha. Paano ito nangyari? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa oras na ito, si Aaron pa rin ang kanyang gwapong mukha, na walang kahit kaunting imahinasyon ng kakulangan sa ginhawa, nang walang kahit kaunting imahinasyon ng pagdura ng dugo at pagkamatay. Tiningnan lang niya ng mahina ang sarili, may bakas ng lamig sa mga mata, parang bangkay ang tingin sa sarili. Hindi ba dapat ikaw mismo ang tumingin sa kanya? Damn it, anong karapatan niyang tingnan ang sarili niya ng ganito? Sa pag-iisip nito, ang hindi kilalang apoy ni Pei Shiyuan ay nag-aapoy sa kanyang puso. Malamig niyang tiningnan si Aaron at sinabi sa malamig na boses, Ano? Ano ang tinitingnan mo? Ayaw mo ba? Hehe, ito na ang katapusan ng pag-provoke sa akin. 2 salita ang sinabi niya, ngunit hindi nagsalita si Aaron. Walang gana, malamig niyang sabi, magpanggap ka pa rin sa harap ko. I think you can pretend for how long? Ngayon lang, 9 layers of strength lang ang ginamit ko para gumuhit kasama ka. Sa kasalukuyan, 10% strength ko pa. Sa pagsasalita nito, gumuhit siya ng panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Ang kapangyarihang ito ay maaaring wala sa mga ordinaryong araw, ngunit alam mo, sa ating pantay na paghaharap, pabayaan ang isang kapangyarihan, kahit na ang iyong mga daliri ay napakaamo, ito ang huling damo na dumurog sa kamelyo. Speaking of this, he laughed wildly in a cold voice. Tumawa siya ng todo at exaggerated. Yun ang gusto niya. Gusto niyang ganap na talunin ang dignidad at lahat ng kalaban bago talunin ang Aaron. Ito ang estilo niya sa paggawa ng mga bagay. Kung manalo ka, panalo ka ng buo. Wala siyang pakialam sa mahihinang matatalo sa kanya. Nakikita kong napakasaya mo. Sa wakas ay ibinoka ni Aaron ang kanyang bibig. Masaya. It's more than happy. Baliw pa nga ako eh. Malamig na sabi ni Pei Shiyuan, nagsisisi ka ba na hindi mo ako pinakinggan at sumuko? Kahit ngayon lang. Haha, sayang naman at wala kang pagkakataon ngayon. Dapat mong matandaan ng malinaw sa susunod mong buhay. Huwag kang lumaban sa pamilya Tauo. Kung tutusin, gagamitin na niya ang kanyang huling pagsisikap para kumpletuhin ang drama na hindi perpekto sa simula, ngunit ang pagtatapos ay medyo nakakapresko. Gayunpaman, walang magawang umiling si Aaron sa oras na ito, kung gayon, bibigyan kita, isang salita din. Anong sabi mo? Huminto siya ng kaunti, ano pa ang mamamatay? Ngumiti si Aaron, huwag kang pumunta sa kabilang buhay. Tandaan mo lang ang buhay na ito. Kahit sino ka pa, mas mabuting huwag mo akong guluhin. Bumagsak ang mga salita, mahinahong sinabi ni Aaron, ngayon, maaari mong gamitin ang iyong huling lakas. Ano? Halatang natigilan si Pei Shiyuan nang marinig niya ito. Sa pulong na ito,
Walang kahihiyan si Aaron na magsabi ng mga ganoong salita. At, ang yabang pa rin kaya pilitin ang sarili. Well, asong babae ka, kung ganoon, wag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa'yo. Ngayon, umiyak at sumigaw. Ang paghihirap mo ang magiging tagay na tinatamasa ko kapag inani ko ang nadumbong. Haha, haha. Tumawa ng malakas si Pei Shiyuan, pagkatapos ay nagtanim ng huling lakas sa kanyang katawan at dumiretso sa kanyang braso. Sa oras na iyon, ang liwanag ni Pei Shiyuan ay kumikislap sa kanyang kamay at direktang pinilit ang Aaron. Gayunpaman, nang si Pei Shiyuan ay puno ng kumpiyansa, ang kamao sa kanyang kamay ay hindi direktang pumutok sa Aaron tulad ng inaasahan. Nakatayo pa rin doon si Aaron, hindi gumagalaw, na para bang wala siyang nakitang kahit ano ngayon lang. Paano? Paano nangyari ito? Hindi makapaniwalang tumingin si Pei Shiyuan sa kanyang kamay at sinubukang alalahanin ang lahat, ngunit ang nakapagtataka sa kanya ay wala siyang pinalampas. Pinalo niya ang kanyang kamao ng buong lakas niya. Pero paano siya magiging okay? Kakaiba ba? Nakatingin kay Pei Shiyuan, na napakatanga na hindi niya mahawakan ang kanyang ulo, ngumiti si Aaron. Itinaas ni Pei Shiyuan ang kanyang mga mata sa Aaron at naghintay sa susunod niyang sasabihin. Kasinong 10% force ang ginamit mo, 10% force din ang ginamit ko. Ngumiti ng malumanay si Aaron. Biglang napagtanto ni Pei Shiyuan na tumingin siya ng masama kay Aaron, nag-iwan ka rin ng 10% na lakas. Gayunpaman, mabilis siyang ngumisi, so ano? Sa tingin mo hindi ka natalo. Hindi ako katulad mo ngayon. Hindi ako nasaktan, kalokohan mong ratio. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para sabihin ito sa akin dito? Aaron smiled contemptuously, tila kailangan mo talagang magbasa ng mga libro. Anong ibig mong sabihin? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!